Gusto mo bang matuto kung paano tayo nagkakabit ng mga exhaust sa iyong kitchen? Panoorin ang buong video na ito. So yun guys, natapos na rin natin. Sana nag-enjoy ka sa video na to. Hello guys, magandang araw. Ngayon guys is mag install po tayo ng exhaust fan. No? Ito po yung exhaust fan na nakalagay po sa kitchen katulad yan. No? So ngayon is pakita ko sa inyo kung paano ito ikabit. Anyway, ito yung bago na ikakabit pa lang. Ito siya. Ang brand po nito is Whirlpool. Tapos ito siya. Yung dati guys, yun. Kaso lang, sa katagalan, nagba-vibrate na siya dahil maingay na yung motor niya dahil madumi. So ngayon is papalitan na natin ng bago. At ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya papalitan. Okay? So, very sad kasi although pareha silang exhaust fan pero yung design po nila at yung form ng pagkakabit is magkaiba po sila. No? Yun is ikinakabit sa gilid katulad dito. Dito siya kinakabit before. So mas madali siyang ikabit dahil dito lang po siya ikabit. Saka dito sa gilid. Okay. So which is yung panibago ngayon guys is dito siya ikakabit mismo sa may wall. Tapos para hindi siya magkaroon ng gap dahil may gap po dito, kailangan to natin tanggalin. Pag natanggal to natin para yung ikakabit natin makasagad dito sa sa mismong tiles para hindi po siya magka-gap up. At the same time is hindi po siya umabante dito ng malaki. Okay? So, yan is kailangan natin tanggalin. Okay? Pero ipakita ko muna sa inyo kung paano. Which is guys is ito siya. Okay? So, ang pagkakabit nito is madali lang naman. Ito po yung hook niya. Yung butas na paghuhukan natin is ito siya. So, ang pinaka-main ano lang natin dito ngayon is para i-cut yun. Para ito is kailangan mag-kasya to siya mamaya. Okay. So, ngayon guys is ika-cut na muna natin yung paglalagyan nito. So, para ma-cut natin ito guys, gumamit po tayo ng multi-tool para ma-cut ito natin ng maganda. So, pwede nyo naman gamitin sa pag-cut nito ang grinder. Gamitan nyo lang siya ng wood disc na pang-grinder. Pero ingat lang po kasi mas mabilis ang ikot noon, mas prone sa accident. So, kung kaya para sa akin, ito yung mas comfortable ako at mas maganda para sa akin at mas accurate din siya. At sa pagkakataon na to guys, no, para maihang natin ito doon sa mismong wall, siyempre kailangan natin magbutas doon sa wall. So since mabigat ito, gumamit na ako ng mga pinagbabawal na discard. Pinagbabawal talaga, joke lang. Okay, so dito guys, yung mismong box niya, yun ang gagawin nating guide. So kung makikita nyo guys, kung saan yung butas, doon po ako nagmarking. Pagkatapos is ikakat natin itong box carton ng kasing size nung likuran ng exhaust natin. Para mamaya pag inilapat ito natin doon sa mismong wall at kung saan yung marking natin na para sa butas niya ay saktong-sakto. Kasi mahirap naman guys ito na magkamali ka ng sukat. Dahil pag nagkamali ka ng sukat, lalo na't mag-isa ka lang, siyempre mabigat din ito buhatin. At baka mamaya pag binuhat natin doon, hindi siya perfect talaga. At mabibigatan tayong buhatin ito. At ikapangalawa, is yung bubutasan natin guys medyo sensitive kasi tiles. So syempre dapat maingat po tayo magbutas noon kasi otherwise baka mabasag po iyon. So ngayon guys, itong mismong karton na kung saan tayo gumawa ng guide o kita mo, yan na po yung ilalapat natin doon sa mismong likuran para pagbutasan. Ang ginamit kong pangbutas dito guys, gumamit tayo ng concrete drill bit na 6mm. Ito ay para sa pang-escrow niya. Okay, dalawa lang naman po ito at yung ating exhaust fan dahil medyo model siya ay hindi siya gaano kabigat. Pagkatapos lagyan natin ng green tox na pag-i-screwhan natin. So dahil mag-isa lang ako, kailangan kong i-prepare muna yung screw na para pag inangat ko ito is madali ko na lang kukunin. So ayan, so dahil nakaangat na po siya guys,
Ayan, konting i-align lang natin ng konti. Pagkatapos is pwede na po natin i-screwhan. So ito yung sinasabi ko guys, pagka hindi ka gumawa ng guide dito at pag dinala mo sa taas, medyo may kabigatan ng konti, so mahihirapan ka kung hindi talaga pantay yung alignment. So kung makikita mo, ayan, di ba? Pantay, lapat na lapat guys. So sana may nakuha kayong konting technique pero nasa inyo na yan guys kung gusto nyong gayahin. No, anyway, magkaiba naman tayo ng diskarte. It depends na lang doon sa sitwasyon na mayroon tayo. So dito guys, inilagay na po natin yung yung ito yung pagkukunikan natin ng insulation flexible na parang hose. Ito yung pagbubugahan ng init na kumbaga ito yung pagbubugahan ng hihigupin niya na init mula doon sa ating lutuan. So ayan, in-screw ko na ito. Pagkatapos guys is itong shelves na to dahil sa gabal na po ito at wala namang nilalagay, tatanggalin na po ito natin para mas maganda yung pagtrabaho natin dito. So ito yung insulation na guys, flexible. Ang purpose nito guys para kumbaga pwede mo siyang event, pwedeng kahit anong posisyon. Tapos pagkatapos, tape din ito natin ang insulation tape, no? So paalala lang, hindi pwede pang tape dito yung anumang klase ng tape. So itong tape na insulation, ito lang talaga yung para dito. Pero kung gusto niyo yung lagyan ng ibang tape, nasa inyo na yon. Pero para sa akin, itong insulation tape ang mas maganda dito dahil para yung init na hihigupin niya doon sa mismong lutuan ay hindi siya tatagos dito sa labas. So, yun. So, ganun din dito din sa baba. Kailangan din natin ito ilagyan ng insulation tape, no? So, minsan sa mga bahay, minsan yung mga abang natin is yung pipe na tube PVC pipe. So pwede naman din 'yon PVC pipe pero gamitan niyo pa rin ng insulation na flexible hose na katulad nito para mas kumbaga mas kung saan yung direksyon, kumbaga mas pwede mo siyang ma-bend or kumbaga mas madali siya, kumbaga convenient kumbaga gamitin. Pero kung wala naman kayong ganito, then nasa inyo na yan kung ano yung gagamitin nyo. Pero para sa akin, ito pa rin yung mas maganda. Ayun, so kapit na ito guys. So pwede na ito. Ayan. So ganyan lang kadali guys. Alam ko naman na kahit sino sa atin ay kaya itong gawin. So ngayon subukan natin. Ito pala ay touchscreen, may LED na ilaw both side at mayroon siyang tatlong volume which is 1, 2, and 3. So ito na siya yung overlook niya. Then yaw guys, ikaw na po. So yan guys, tapos na rin natin. Sana nag-enjoy ka sa video na to. Kung nagustuhan mong video na to guys, just simply click the like and share para makapagbigay tayo ng konting information doon sa mga ibang tao na kailangan ng mga ganitong information. Kasi alam ko guys na kahit kayo kayang-kaya nyo to gawin.